na itigil muna ang mga flood control project. So unang-una, dyan din kasi ito hindi ko na, wala tayong papangalanan, no? Pero di umano ay dyan nakakahakot ng malakihan na pera ang mga magnanakaw ng mga politiko sa ating gobyerno. So Jay, ano bang nagawa ni BP Sara? Una, ang ito kasi din ang pinakamahirap, no, kay BP Sara. Yung mga ginagawa ni BP Sara na tulong para sa ating bansa, minsan hindi talaga natin napapanood or hindi natin nakikita. Hindi siya showy. Hindi yung katulad nila Abalos, nila Romualdez, nila BBM na konting pamigay ng ayuda dito, ayuda doon, talagang binibidyo at may mga camera, may mga media silang kasama. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. So what's up mga kabanateros, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw sa ating lahat. Pasensya na kayo sa background natin. Medyo magulo kasi wala tayo ngayon sa bahay. So dahil may pasok tayo tuwing Tuesday and Wednesday sa SMNI. At ito, magbibigay lang tayo ng reaction sa mga kaganapan mapatungkol sa politics issue. At ito na nga. Ito, pag-usapan natin tong ratings ni Marcos Jr. inilalayo kay BP Sara para hindi makumpara. Naku po. Alam naman natin na napakahalaga ng mga ratings na rin nito, no? Dahil dito minsan tumitingin ng mga kababayan natin sa mga update mapatungkol sa larangan ng politics, no, kung sino yung mas lalong pinagkakatiwalaan ng mga tao, kung sino yung talagang tinatangkilig ng mga tao. Yun nga lang, sa panahon natin ngayon ay hindi natin 100% sure kung ang nilalabas ng mga mainstream media or ilan sa mga mainstream media ay totoong ratings nga ba. Diba? Kasi may mga kadalasan, diba, ngayon ang ginagawang ratings ngayon ay kung pro Marcos ka ba o pro Duterte, diba? Napaka-pangit na tanungan. So ito, panoorin natin to ngayon, itong video na to, na kung saan bakit nga ba inilalayo ang ratings ni President Bongbong Marcos sa kay BP Sara. Kasi palagi naman talaga alam nyo, sa likod ng paninira kay BP Sara talagang kahit anong paninira ng mga anti-Duterte sa mga Duterte, no, kahit anong paninira nila kay BP Sara, yung tiwala ng tao at tiwala ng mga Pilipino sa mga Duterte, alam naman natin na ang mga Duterte ay marami na talagang nagawang maganda dito sa Pilipinas, no. Kaya mismong taong bayan na nagsasabi at palaging nangunguna sa ratings itong si BP Sara. Meron mga pagkakataon na medyo bumababa, pero hindi naman na sa ating big deal yun dahil normal naman na yun. Pero hindi katulad ng ratings ni President Bongbong Marcos or ni Marcos Jr. or ni, kung tawagin pa ni Maharlika ay bangagers, charot. Tawag dito ay palaging kulelat, ay lalong-lalo na si Romualdez, di ba? Si Romualdez never naman tumaas. So, palaging kulelat, laging nasa baba. Samantalang umiikot pa sa buong Pilipinas yun para mamigay ng ayuda na sarili naman din natin pera. So ito, panoorin natin tong video na to with Admar, Boss Admar and Harry Roque. So ito nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout kay Mami Teresa Arong, Mami Rena Bayer, Mami Lala, yan kala Boss Randel and Madam Ate Ana Harot, kay AJ, at sa lahat na kay Ma'am Lodi, kay Mami Morning Dew, at sa lahat po ng patuloy na nanonood sa Banateros. Alright, so ito, play natin.
Pero bakit hindi sinabay? Oo, yun ang tanong lang. Yun nga siguro, para Sinasadya ba? para ma-highlight yung 7 points sa increase niya, no? At saka para hindi makumpira kay BP Sara. Naku po. Para hindi makumpara kay BP Sara. Tindi talaga ni Harry Roque, kaya lagi kang pinag-iinitan eh. Alam mo, ang mainit na balita ngayon ay yung satisfaction rating at approval rating ng ating Vice Presidente at yung iba pang mga opisyales. Pero ako'y nagtataka, bakit wala na namang approval at satisfaction rating ang Presidente? Ang huling beses na nawala yan, yung huling survey, no, bumagsak ang satisfaction rating ng Presidente sa 20. Rinelease lang nila nang umakyat uli sa 27, no? Pero dito Bakit sa nga ba? Huling survey, pinakamataas di umano ang rating ngayon ni Senate President Chis Escudero. Ako naman hindi nagtataka kasi... So ito, tingnan natin yung ratings. Ratings ha, ito yung ratings. Ano to? Vice President is 44%. Si Senate President Escudero is 47%. Si Speaker Romualdez napakataas, ayan, 29. And Chief Justice Gesmundo is 32. So mataas. So ngayon si tropang Chis Escudero. Tropa no. So tuloy natin. Veterano naman itong si Senate President Chis, no, at saka bago, no. So tingin ko nagpapakitang gilas, no. Pero ang masasabi ko lang, steady ang ating presidente kasi bahagya ang ating Vice President dahil bahagya lang siya bumaba, no, sa kanyang satisfaction rating, no. Now, pero titignan natin kung ano talaga. May isa pang polling firm na siyang aking talagang pinaniniwalaan, yung Pulse Asia, no. Titignan natin kung ano talaga nangyari. Pero ang sabi nila, nung bumitaw daw si BP Sara ay bumaba ng bahagya ang kanyang satisfaction at saka ang kanyang trust rating. Pero sa tingin ko naman, baka baliktad dapat ang epekto niyan kasi nga ang pagbaba niya ay dahil nakadikit siya doon kay PBBM na alam nating continuous ang kanyang pagbaba except dito sa sinasabi nilang Okta Research, no. Pero tingnan natin dahil ang mga binibigkas naman na salita ni Vice President Duterte, tingin ko yan ay mga salita na talagang sa ano naman, no, yung proper for the current administration, no? Yung gaya na sinasabi niyang we deserve better, walang mali doon at lahat ng tao tingin ko ay nagsasabi na we truly deserve better, lalong-lalo na pagdating sa mga issue na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay gaya ng baha at yung katotohanan na inamin recently ng gobyerno na wala pala silang master plan. Alam mo, nung naging kongresista ako ng 2016, sinabi ko na yan na kinakailangan itigil muna mga flood control projects at magkaroon tayo ng malawakang Metro Manila-wide flood control program. Okay, sasagutin natin yung sinabi ni Atty. Harry Roque na yan, na itigil muna ang mga flood control project. So unang-una, dyan din kasi ito hindi ko na wala tayong papangalanan, no. Pero di umano ay dyan nakakahakot ng malakihan na pera ang mga magnanakaw ng mga politiko sa ating gobyerno. So hindi natin alam kung sino-sino yung mga yun, no. Pero isa kasi ang flood control project na yan, sa malalaki ang kickback nila, kaya hindi nila talaga, para sa akin, alam ko hindi nila para isuko yan or hindi nila pwedeng i-stop yan dahil dyan sila nakakakuha ng malaking kupit sa kaban ng bayan, no? So syempre alam naman natin na malapit na rin ng 2025 election, so Senate yan, so malay mo basta at ilang taon na lang din naman may 2028 election na, so kailangan na ng matinding mga pondo ang mga politiko ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. So tuloy natin. Kasi iisa naman tayong tawag doon, geographic entity. Bakit maging patsi-patsi ang mga plano, no? Kailangan talaga malawakang pananaw kasi nga
climate change. So yung gagawin nating integrated na flood control project ay talagang kabahagi rin yung tinatawag nating mitigating projects laban sa climate change. No? So kayo, pulso ng bayan, tingin nyo ba mas pinagkakatiwalaan at mas aprobado ang gawain ng Vice President ngayong siya'y bumitiw na sa DepEd? Okay, syempre kasali ako dyan, no? Kasali tayo dyan, mga kabanateros, mga kabiyaya. Para sa akin, yes, ito talaga yung pinaka-inantay natin, no? Inantay natin ng matagal na hanggang kailan ba magsasalita si BP Sara sa mga nangyayaring kabulastugan dito sa Pilipinas ng ating gobyerno. At usapang magandang ginawa or mas gumanda ba ang pagtatrabaho ng ating Vice Presidente para sa ating Pilipinas? Yes, dahil unang-una pa lang baka tanungin tayo ng mga dugyot supporters ni Marcos dyan, Jay, ano bang nagawa ni BP Sara? Una-una, ito kasi din ang pinakamahirap, no, kay BP Sara. Yung mga ginagawa ni BP Sara na tulong para sa ating bansa, minsan hindi talaga natin napapanood or hindi natin nakikita. Hindi siya showy. Hindi yung katulad nila Abalos, nila Romualdez, nila BBM na konting pamigay ng ayuda dito, ayuda doon, talagang binibidyo at may mga camera, may mga media silang kasama. Si BP Sara walang ganun katulad lang nung baha, diba, namigay siya ng relief goods na sinabi ng iba na tumakas daw sa kanyang responsibilidad dito sa Pilipinas bilang Vice Presidente. Pero nalaman natin na mas nauna pa pala siyang mamigay ng tulong kaysa sa ating presidente, diba? So ganun kasi yun ang si BP Sara at ang mga Duterte, hindi sila yung palabidyo, hindi sila yung pasimpatya. No, nagugulat na lang tayo, ibang tao or mismong mga kababayan natin ang naglalabas ng mga video na mga natulong mula kay Vice President Inday Sara Duterte, no? Kaya ngayon, yung tinanong ni Attorney Harry Roque kung okay ba sa atin na yung performance ni BP Sara simula nung umalis siya bilang DepEd Secretary. Naku po, napakaganda. At ngayon, ang tagal na nga natin inaantay na magsalita siya about sa nangyayaring gulo or ang nangyayaring kabulastugan na ginagawa nating gobyerno sa ating bansa. Napaka-goods po kasi dito talagang nabibigyan ho tayo ng boses na mga normal, mga simpleng mamamayang Pilipino, na nabibigyan tayo ng boses sa pamamagitan ni BP Sara. So kung ano yung hininaing natin na hindi na kulang na ginagawa ng gobyerno para sa atin, si BP Sara po ang nagiging boses nun. Kaya yung mga nagsasabi na ipa-impeach si BP Sara dahil doon sa mga sinabi niya, napakalaking kagaguhan po yun, napakalaking katangahan po nun, dahil yung sinasabi po ni BP Sara na yun ay ayun po din po ang hinanakit ng taong bayan sa ating administrasyong Marcos, no. So yun, tuloy natin medyo malalim-lalim mga natin ngayon. Anong inyong mga views? I-text lang po sa atin sa ating Facebook, sa ating YouTube, sa ating Rambler, at sa ating ano pa ba? Ano yung Rambler? Yes. Attorney, nagtataka ka kung bakit VP hanggang Supreme Court Chief Justice ang meron. Actually, nauna si President Bongbong Marcos. Ito yung 20 to 27 daw. Oo, August 1 ito inilabas nila, no? Solely kay PBBM, kung saan nakakuha siya ng 55% na satisfaction rating, 28% naman ang dissatisfied. So ang net satisfaction niya ay plus 27. O, i-compare natin kay BP Sara. Malayo. Plus 44 si BP Sara. Plus 44 pala si BP Sara. Tapos plus 47 si Senate President Si Chis Senate Escudero. President Chis Escudero, si Speaker Romualdez naman, plus 29. Mas mataas pa nga si Chief Justice Gismundo. Hoy, tamba! Ano ba nangyayari sa'yo? Yun na nga sinasabi ko, no? Kahit anong gawin ni House Speaker Martin Romualdez na pagbida-bida,
Yun naman to. O ganun na yun eh. Yun na talaga yun eh. Wala nang ibang pwedeng gawing salita doon. Kung kahit anong gawin ng pagbida-bida ni Martin Romualdez, kahit na mamigay siya ng mamigay ng ayuda sa ating although malaking tulong naman yun at nakakatulong naman para sa mga kababayan natin, pero isipin nyo maigi, pera pa rin natin yun. At sa ang pinakaano kasi dito, unang-una, hindi kasi eto payo ko kay House Speaker or future Prime Minister Martin Romualdez. Ang payo ko sa iyo, pagsabihan mo kasi yung mga bata mo. Pagsabihan mo yung mga bata mo na wag bumanat ng bumanat sa mga Duterte. Alam nyo, dyan kayo dyan kayo napapahamak. Kasi alam naman natin ngayon, 'di ba? Committee po ang bumabakbak sa mga Duterte, lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte, kay Digong. 'Di ba? Alam naman natin na mga bataan po 'yan ni Martin Romualdez, yung mga bumabakbak ngayon sa mga Duterte, lalong-lalo na kay PRRD, kay Senator Bato at sa lahat ng involved about sa ICC, sa war on drug na yan, no? So isa yon siguro sa nakikita ko na kung bakit hindi talaga umuusad ang satisfaction rating ni ni future Prime Minister Martin Romualdez, dahil sa kakabanat or sa puna ng kanyang mga bataan sa mga Duterte. Hindi ko lang alam kung utos niya ba yan, hindi natin alam yan, no? Pero alam naman natin na siya ang pinaka-leader dyan, siya yung pinaka-ulo ng House of Committee, o kung ano bang tawagin niya, no? So siguro mas maganda, future Prime Minister Martin Romualdez, mas maganda siguro dyan ay wag nyo po masyadong pagtuunan ng pansin ang mga Duterte. Siguro mas maganda mag-focus na lang kayo dyan. Sige, nandyan na tayo, kahit pera namin yan, mag-focus na lang kayo sa pamimigay nyo ng ayuda, no? Total, dyan naman kayo nakikilala. Siguro mas tatangkiligin kayo ng tao kapag ganyan ang ginawa nyo, no? So yun, tuloy natin. Kung tutuusin, di ba mas laging umiikot itong si namamahagi ng ayuda? Ayan na nga, sinasabi ko. Di ba? Bakit ganyan? Plus 29 po si Speaker. So yan po batay dito sa June 23 to July 1, 2024. Pero ang lumalabas sa balita ay hindi yung kundi yung mismong pagbaba. No? Pagbaba ng puntos ni VP Sara. Pero sa kabuuan, kasi bago pa lang itong si Escudero, nananatiling nasa mataas po yung net satisfaction rating ng pangalawang Pangulo. Naku po. Well, at saka yung kanyang pagbaba, statistically negligible, di ba? Ilang bang puntos yung bumaba sa kanya? Okay, tingnan lang natin na sa Mahiwagang, Lapad, Admar. Ang satisfaction kasi niya dito ay 65%. Yung dissatisfied sa kanya ay 21%, no? So kung pagbabasehan natin sa nakalipas na March, okay? So bumaba ito from plus 63 na net satisfaction to plus 44. So malaki talaga yung binaba, pero kung i-compare kay Presidente, halos doble pa rin, no? Halos pa rin. Oo, mas mataas pa rin. Diba? Kasi mas mataas pa kasi sa kanya ang Chief Justice. Oo nga, na hindi naman nangangampanya, no? Na hindi nagpapakita. Plus 27 siya. Doon sa kanyang opisina. Malaki ang itinaas ng net satisfaction ng Chief Justice. Mula plus 13 to plus 32. Si Pangulo nasa plus 27 po. Plus 27. Sabi ng mga kababayan natin attorney dito, sinasadya ba na hindi sinama dito sa kay Eto na nga. apat na opisyal ng gobyerno ang survey, no, net satisfaction rating ni Presidente? Hindi, naunang nirelease. Bakit nga? Pero bakit hindi sinabay? Yun ang tanong lang. Yun nga siguro, para sinasadya ba? Para ma-highlight yung 7 points sa increase niya, no? At saka para hindi makumpira kay BP Sara. Pero nakita natin
natin na mas mataas pa rin, no, ng rating si VP Sara kumpara sa Pangulo. Pero siyempre, attorney, nakikita mo ngayon, Bakit nga ba nilalayo? Ang mga kritiko ng Vice Presidente ay nakatutok sa kanyang pagbaba sa kanyang rating, at isa nga daw sa mga nakikita lang dahilan ay yung pag-alis niya bilang isang cabinet member ng Administrasyong Marcos. Alam nyo, hindi yun hindi yun ang dahilan. Kung halimbawa man bumaba ang ratings ni BP Sara, sa tutusin para sa amin, hindi naman talaga big deal yun, dahil alam naman namin na kahit ratings ay pwedeng manipulahin, 'di ba? Pero hindi naman yun big deal sa amin, no. Siguro dahil sa pagbaba ng ratings ni BP Sara or Tiwala or anong, hindi ko alam kung legit ba yan o ano ng ratings na yan, pero siguro dahil dun sa mga paninira na paulit-ulit na paninira kay BP Sara ng Administrasyong Marcos, no. So although hindi naman si Marcos ang rektang naninira, pero ang mga bumabanat ay yung mga nasa ibaba ni Marcos. So siguro dahil doon sa mga paninira na yan, kasi may mga ugali ang ibang Pilipino na mahilig maniwala sa mga chismis, mahilig maniwala sa mga bali-balita, although yung katulad niyan ng mga ibang mainstream media natin na halos araw-araw na kapag yung mga balita na pwedeng ikasira ng ating Vice Presidente, future president natin na si Inday Sara Duterte, ayun yung binabalita nila. So may mga Pilipino kasi, may mga kapwa tayong mga Pilipino na mahilig magpapaniwala sa mahilig magpapaniwala sa mga chismis, sa mga bali-balita. So iyan siguro yun, ayan yung sila siguro yun, no. So hindi naman talaga masyadong hindi naman masyadong malaking big deal yan. Pero ang tanong, bakit hinihiwalay ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos at ang ratings or satisfaction ratings ni BP Inday Sara Duterte? Bakit nga ba? Sa akin, positibo yun. Kasi nga, habang nandun siya sa gabinete, habang nag-free fall ang presidente, syempre kasama siya doon dahil kabahagi siya. Siya ay isang alter ego. So sa tingin ko, tama pa rin yung kanyang desisyon na magkaroon ng sariling personalidad. At ngayon siya ay nagsasalita. Sabi nga niya, hindi naman siya oposisyon. Siya ay nagsasalita para sa sambayan ng Pilipino. O ano lang yung tama. So sa kanya, hindi niya iniisip na oposisyon siya kasi napakatagal naman niya hindi oposisyon, administrasyon siya talaga, no? Dahil naging presidente kanyang ama, no? Pero ngayon, talagang magsasalita siya kung anong dapat na ibahagi na galing sa damdamin ng nakakaraming mga Pilipino. Kumbaga, siya ngayon ang spokesperson ng sambayan ng Pilipino. Pero marami, attorney, yung mga nasasaktan o natatamaan doon sa kanyang mga sinasabi na mga banat na laban sa sa ating pamahalaan, sa ilang opisyal ng gobyerno. Hindi naman niya binabanggit, pero marami ang nagre-react doon sa kanyang mga sinabi laban nga sa pamumuno at pamamahala ng mga opisyal ng gobyerno. At kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista o pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. At ang balita ko nga doon sa aking mga kasama dati sa Kongreso na ngayon ay mga bossing dyan sa Kongreso. Wow, bossing! Abay, mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno, no? Yan ang gawain ng mga kongresista. So alam naman natin, no, na halos siguro sa 100% ay mga nasa 80% po ang anti-Duterte na mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. So although expect na ho natin yan, yung mga ganyang galawan nila, no. So tayo naman ho mga Pilipino ang maghuhusga sa darating na 2028 election kung tatangkiligin ba natin at ibabalik ba natin ang pamumuno ng mga Duterte dito sa Pilipinas. So kayo,
Ano nga ba ang maikokomento nyo mapatungkol sa ginagawa ni BP Sara ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, no, para sa akin, wala talagang walang dahilan para ipa-impeachment or ipa-impeach si BP Inday Sara dahil wala naman siyang masamang sinasabi. Yung sinasabi niya ay yun din yung hinanaing ng taong bayan na gustong magawa ng ating administrasyon. Kaso medyo nasasaktan sila ng husto, hindi pala medyo, talagang husto dahil alam nyo na talagang totoo yung mga sinasabi ni BP Sara dahil yun din ang hinanaing ng taong bayan sa kanila. Kaya medyo ang ginagawa na lang nila imbis na magsikap sila na punuan yung mga pagkukulang nila na para dito sa bayan, ang ginagawa nila is puro paninira sa mga Duterte na lang. So yun lang, no, sa lahat ng mga nanonood ngayon, i-comment nyo lang po dyan ang opinion nyo sa comment section. Priyan, mapabasher man o hindi. So yun, hanggang dito na lang yung video ko. Peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.